Mga gamit natin sa transportation, diesel, tollgate, pagkain, gamot, pambayad sa doctor's fee, galing din po yan sa revenue. Oh, dito sa video na to ni Daddy Frankie, no? Eto, maganda to dahil ano to real talk na talagang mismong galing kay Daddy Frankie, no? Yung pagpapaliwanag. Kaya ko to sinasabi kasi meron pa rin talagang question, no, sa sincerity ng mga charity vlogger. And ako yung natutuwa dahil ito mismo ay nanggaling, no, sa isang charity vloggers. Maybe some of them nasabi na rin to, okay? I'm not too sure, pero this is the first time I heard this from the blogger itself, sa charity vlogger. Dahil alam naman natin, no, one of those na talagang sikat or talagang namamayakpag ngayon sa pag-charity vlogging ay si Daddy Frankie. And as we all know, and as I always said, no, dito sa aking mga content, na the higher the views, the better the revenues. And yan po ay nakikita natin sa lahat ng content ni Daddy Frankie. 100,000, 300,000, 500,000. And we all know, pera yun. Diba? Totoo, pera yun. Okay? Kaya doon sila naka-question. Doon sila nababalikan. Na ang sinasabi nila, gasino lang naman yung kinita ang ibinigay ninyo, no, sa mga beneficiary ninyo compare sa mga kinita. No? Malimit yan. Diba? Oo, naaambunan sila. Okay? Kung baga, kung 100 yung nabibigay sa kanila, kayo 200. Ganon yung mga naging usapin yan. Kaya nga, di ba, aminin natin sa hindi, kaya nga medyo parang humihirap yung galaw ni Daddy Frankie ngayon dahil nai-scrutinize na siya. Di ba? Dahil may mga matang nakatingin sa kanya ngayon. Aminin natin sa hindi yan. And in one of my videos, di ba, bakit ako mismo, nagtataka ako, bakit siya pumunta kay Bench TV? I know, to support Bench TV is one of those dahil charity vlogger din si Bench TV. Pero doon sa mga hindi nakakalam, si Bench TV ay binawian niya ng kanyang mga beneficiary. Di ba? Kinuha ng DSWD ata yung mga beneficiary. Mayroon siyang isang content na ganun. No, pinuntahan yung kanyang shelter. But now, dito sa latest vlog ni Daddy Frankie, nakita natin na nanduro na ulit. But mayroon akong caution doon na kung yun ba ay was taken before na kinuha or binawi yung mga beneficiary ni Bench TV. No? So, ito ay ilan lang, no, sa example ng mga vloggers na medyo siguro nakakatawag ng pansin sa publiko, nakakarating sa mga alam na natin, kaya sila kumikilos kuno. Okay? Pasensya na po, sa ahensya ng gobyerno natin na maaaring makakapanood nito, but I'm just speaking to what I experience or saw, no, sa mga vlogs ng mga charity vloggers na to. I know, we have rules, no? May batas tayo in exploiting yung kahirapan ng mga mahihirap nating kababayan. But our government are doing their part? Maybe, yes, but how far they are willing to help those people. Di ba? Ang iniisip or nakikita lang kasi ng mga tao, nagalit sa kanila or inggit sa mga charity vlogger na to, is kumikita sila. Kumikita sila. Now, dito sa vlog na to ni Daddy Frankie, he will explain, no, yung paano ang ginagawa nila sa revenue niya. Okay, so, but bago po ako magpatuloy, welcome sa akin channel. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa akin mga upcoming. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. Matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihan fake news. So, allow me to play, no, yung portion na kung saan pinapaliwanag ni Daddy Frankie yung revenue, yung binibigay, no, everything regarding doon sa mga question, no, nung mga taong naiinggit, nagdududa, no, sa sinseridad ng mga charity vloggers, no.
pinapaliwanag po sa kanila mga kababayan na hindi po nila utang sa akin. Kasi galing din po sa revenue yan mga kababayan. Galing yan sa pagbibideo ko sa kanila, iminamanit lang po ni Daddy Frankie. Inaayos lang po ng Team Daddy Frankie. No? Para maliwanag at pinapaliwanag po sa mga hindi nakakaalam. Hindi po ako mayaman. Ordinaryong tao lang din po ako. Gaya ng lagi kong sinasabi, sa pamamagitan po ng panunood ninyo, pag-share ninyo ng video, pamamagitan po ng pag-upload namin, pag-video namin, kaya ito, nakakagawa tayo, nakakatulong tayo sa ating mga kababayan. Kagaya rin po ng mga beneficiary natin na pinupuntahan ng Team Daddy Frankie sa kanilang bahay. Napagdala kami ng mga bigas, pagkain, kung ano man mga grocery, kagaya ni Ate Dangdang ngayon, at si Ate Nida, na dadalhin natin sa pagamutan. Yung mga gamit natin sa transportation, diesel, tollgate, pagkain, gamot, pambayad sa doctor's fee, galing din po yan sa revenue. Kasi po, hindi po mayaman si Daddy Frankie. Gumagawa lang ako ng paraan para makatulong dahil itong mga kapatid natin, kagaya ni tatay, hindi nila alam kung saan sila magtutungo. Hindi nila alam kung anong kanilang gagawin. Yun po ang nagawa or yun lang po ang naitulong ni Daddy Frankie. No? So, yan, sana naging malinaw doon sa mga kumu-question. Ayun na, si Daddy Frankie na mismo nagsabi. No? Siya na mismo ang nagpaliwanag. Narinig na natin mismo sa bungangan. No? Na yung revenue na nakukuha nila sa pagbablog sa mga taong to ay ibinabalik niya. No? Kaya, totoo, walang utang na loob yung mga yan. Actually, si Daddy Frankie pa nga may utang na loob sa kanila eh. No? Kasi, kung hindi dahil sa kanila, hindi makikilala si Daddy Frankie. Diba? Hindi magbabiral, hindi siya makakuha ng ganyang mga supporters, sponsors. No? Yun yung totoo. Na hindi inaalis ni Daddy Frankie yan. Kaya nga, ibinabalik niya yung lahat ng pwede niyang itulong sa mga taong yan. Diba? Ayan, mismo sa kanya nang galing. Pagkain nila, diesel, panggastos, pangsweldo, di ba? Gamot, doctor's fee, at pagpapagawa ng bahay na. Okay, sabihin natin sumusobra pa talaga yan. May sobra yan, totoo yun. Kasi ang mga videos naman namin, no? Kahit matagal na yan, may certain amount pa rin yan nakukuha. Kahit yung pinakaluma na, kahit yung mga years ago ng video, oras na may manood dyan, meron pong kita yan. Yan po yung tinatawag na passive income. Tuloy-tuloy habang mayroong nanonood. So, talagang hindi po may ialis, no? Na meron at meron talaga kikitain yung mga vloggers. True revenue pa lang. Yung mga sponsor. Diba? And we are all aware, lalo na yung matagal dito sa social media, no, na kapag ang sponsor ay nagbigay sa isang beneficiary, kahit paano naaabutan ang mga vloggers. No? Ano po yan? Given facts na po yan. Hindi na po tinatago yan. Totoo po yan. No? Kasi, trabaho na rin po nila yan eh. No? Part na rin po ng trabaho nila yan. Kasi namantakin mo, ang lalayo ng lugar na pinupuntahan ng Daddy Frankie. He spent time, effort, energy. Diba? Yung sarili niya ba, inilaan niya sa mga taong yan tumulong. Okay, sasabihin niyo, tumutulong siya, so dapat walang hinihintay na kapalit. Okay? Yes, totoo. Bakit may hiningi ba siya? Ang pinakakapalit na sinasabi ninyo dahil kumikita siya? Of course. No? Kaya tulad na sinasabi ko, trabaho niya yan. Naging trabaho niya na yan. Pero hindi po siya nakaasa talaga yan. No? Kasi nga may business naman siya. Diba? And if ever na umasa, let's say, no, may iba na talagang umaasa na dyan. Pero tignan nyo pa rin po, no, yung sincerity ng mga vloggers na yan. If they are really helping these people para hindi lang kumita. No? Yun po sana. Ngayon, maigi na lang, no, at binanggit ni Daddy Frankie yung mga bagay. Para, kasi naku-question siya ng naku-question. Not only him, no? Yung iba pang charity vloggers. Okay? Nagiging
mentality nitong mga sumisita na kaya nyo naman binlagyan kasi kumikita kayo. Oo, totoo yun. Kumikita talaga sila. Kasi kung hindi sila kikita, saan nila kukunin yung pangkuha, pangbayad ng diesel, pangbayad sa videographer, pangbayad sa editor? Oh, di ba? Eh, hindi naman sila yung tipong mga bilyonaryo or yung mga may flood control project na di ba? O hindi naman mali-maleta yung sinasahod nila sa mga business nila. Di ba? Okay. Sabihin na natin, may kita. Yes. Pero ano ba yung naging buhay ng mga taong tinulungan nila? Di ba? Nakikita natin yung improvement ng buhay nila and they are not doing it ng panghabang buhay. Di ba? Tinutulungan pa rin nilang magkaroon ng pangkabuhayan. No? So sana yung mga ganitong bagay, itingnan din naman ng mga taong sumisita sa kanila. No, walang pong masama na questionin yung motive. But before you question, understand the situations. And tingnan nyo kung yung taong ba yun talagang ang purpose niya lang pagkapirahan itong mga taong nahihirap. Katulad po ng paulit-ulit kong sinasabi, hindi po kakapit ang mga taong ito sa mga katulad nila Daddy Frankie, Tekram, Pony Alde, or Kalingap Community kung sila ay may aasahang tumutulong galing sa ahensya ng ating gobyerno. Dahil meron tayong ahensya ng gobyerno na supposed to being tumulong sa kanila. Diba? Kasi kung yun ay nagpa-function sa tingin nyo yung mga taong yan, papayag na tulungan ng mga vloggers? Di ba? Na pwede naman pala silang tulungan ng isang ahensya ng gobyerno natin na hindi sila may expose. Di ba? At pwede nilang pigilin yung mga vloggers dahil may gobyernong kumakalinga sa kanila. Hindi ba? Eh kaso nga hindi nangyayari. No? Hindi nangyayari. So, walang problema sa batas. Kaya lang kasi oras na ipa-implement yung batas na yan, yung mga taong affected by that law, di ba? Kaya nyo bang suportahan oras na pina-implement ninyo yung sinasabi ninyo charity board na yan? Okay? Inulit ko po, hindi po ito pagbanat sa ahensya ng gobyerno. No. This is just to show to everyone na makakapanood nito na yung mga katulad nitong mga vloggers na to, ito kasi sila yung mga kilala ko Sila yung talagang aware ako. Mayroon talaga silang puso para tumulong. No, hindi lang po para kumita. Secondary na po yung kumita It's more on helping them because of their situations. Diba? Ano yung kalimitan? Depressions. Diba? Lack of kalinga. Diba? Mga simpleng depression na lumalala. Bakit? Kasi kulang sa knowledge yung mga pamilya. Bakit kulang sa knowledge? Kasi hindi nare-reach ng mga dapat tumulong sa kanila. Di ba? May nagsusumbong. Mayroong concerned citizen pero ang kaya lang nilang gawin is magsumbong. Kaya nung nagsumbong, anong ginawa? Pinasyalan. Wala nang silang kasunod. Pinasyalan nila. Di ba? So, hindi po ako po sa gobyerno against. No. Yun po kasi yung realidad na nakikita natin. Di ba? Katulad ng na-example ko before, yung isa sa mga content ng Tekram. Oo, tinulungan ng DSWD, pinigyan ng pamasahe. After that, ano nang nangyari? Wala. Hindi na natin alam kung ano yung sinapit nila. Di ba? Maigi na lang, may Tekram na nakakita sa kanila. Ayun, nakabalik sila sa pamilya. So, those are the things, no? Na kayang gawin ng mga vloggers na ito. Itong mga sincere vloggers na to, ha? Yun yung kaya nilang gawin. No? Beyond what our government agencies do. Maybe, mayroon din siguro silang natutulungan from start to finish. Kaya lang, di ba, maging matuwa na lang kayo dahil hindi nyo ma-cope. No? Hindi nyo talaga ma-cover yung buong Pilipinas dahil nga kulang kayo sa budget. Yun naman lagi yung rason, di ba? Which is totoo. Kasi nga, kita nyo naman yung corruption na nangyayari. Di ba?
So maging magpasalamat na lang kayo at merong mga charity vloggers na katulad nila Daddy Frankie, Tekram, Pony Alden at ng Kalingap na tumutulong sa mga tao. No? Kung kumita man sila, well, they deserve it. Di ba? They deserve it. Kasi nakikita naman natin kung paano nila binabalik sa mga tao. Tinutulungan. Okay? So, yun lang po. Ano? Medyo mahaba na ang aking mga nasabi dito. But, issue lang po tayo, ha? Walang personalan. At matuto po kayo lagi mag-fact check para dito. Pagsabihang fake news. Hanggang dito lamang. Maraming salamat.